Hi everyone, welcome to Module 2 for all applicants of Freelance Key Account Associate na kung saan i-discuss natin dito sa video na to kung ano nga ba ang ginagawa ng isang Key Account Freelance Associate. Ang isang Key Account Associate ay nagko-contribute para sa vision ng Rapido na lumawak pa bilang isang leading super app na kung saan ngayon meron lang tayong food delivery services. So sa mga susunod na buwan, magkakaroon na din tayo ng mass transportation, on-call job services, and even online payments. Ano-ano nga bang trabaho ng isang freelance key account associate? Bilang isang key account associate, una, conducts presentation of the Rapido profile and its services to business merchants. Ibig sabihin, ikaw ang pupunta sa mga Jollibee stores para mag-present ng delivery services na pinoprovide natin sa Rapido. Ngayon, meron tayong iba't ibang GFC stores na kliyente natin, which is Jollibee, Chowking, Greenwich, Burger King, Red Ribbon at Mang Inasal. Sa inyong mga lugar, for sure may mga stores na doon ang sineservisyohan na natin. Pero madami pa ding mga stores ng GFC Corporation ang pwede pa nating maservisyohan ng ating delivery services. Siyempre, aside from these GFC stores, sa inyong lugar, meron din tayong mga maliliit, mga micro, small, medium enterprises na kung saan pwede mo din silang lapitan, puntahan para mapresentan ng ating Rapido delivery services. Meron dyan yung mga milk tea shop, coffee shop, restaurant at madami pang iba. Ano nga bang gagawin nyo pag pumunta kayo sa Jollibee stores? Number one, check nyo muna yung area nyo na kung saan pwede nyo ma-identify yung mga businesses na pwede nyo puntahan and ma-introduce ang delivery services ng ating business. Number two, upon arriving at the stores, look for the store manager and introduce yourself and Rapido. So ang gagawin mo lang, hanapin mo ang store manager, ang restaurant manager para mapakilala mo yung sarili mo, at the same time mapakilala mo kung sino si Rapido at ano yung services na pwede namin ma-provide kay store manager at the same time sa business nila. Pangatlo, inquire how they do their delivery for their business. Ibig sabihin, tanungin mo kung ano nga ba, kung paano dinideliver yung mga online deliveries nila. Kasi most of them, for sure, number one, baka meron silang in-house rider. Pangalawa, gumagamit din sila ng ibang delivery provider, which is may mga iba dito, local aggregator. Sa mga iba't ibang lugar nyo, for sure, may mga local aggregator tayo tinatawag na kung saan para silang Grab and Food Panda, ito yung mga leading or nationwide aggregator, Food Panda at Grab, na baka nagsiservice din siya dyan sa store na yan, or baka may mga local aggregator tayo na siniservisyuhan itong mga store na malapit sa inyo. Kaya mas maganda tanungin nyo para alam nyo, again, from their answers, think how can Rapido be beneficial with their company. Ibig sabihin, from that point, ang gagawin mo is i-identify kung ano yung pwede pang advantage ni Rapido compared sa ginagamit nilang serbisyo. Para mas mapadali yung trabaho mo, for sure, majority ng mga makakausap mo ay in-house or employed riders ang kanilang ginagamit sa kanilang delivery provider. Ibig sabihin ng in-house, empleyado nila sa kanila yung motor ng mga delivery riders nila. So ngayon, anong kaibahan noon sa Rapido Riders on Demand? Una sa lahat, cost structure. Pay only for the services used. Ibig sabihin, kada transaction yung billing natin kay store. Ibig sabihin, hindi natin sila binibill kung hindi natin binabayaran yung rider sa buong araw, kundi kada transaction, kumikita yung rider, kaya in return sa store, kung ilan lang yung transactions nila kada araw, yun lang yung ibibill natin sa kanila. Compared sa in-house, na kung saan fixed yung salary, may benefits pa, allowances, and more. Recruitment and training, tayo na yung magti-train sa mga Rapido rider. Where in fact, sa in-house rider, sila pa yung kailangan mag-train ng kanilang mga riders. Scalability. Ibig sabihin, pag kukunti yung rider, yung transaction ng rider nila, kailangan pa rin nilang bayaran ng buong araw.
Kahit isa, dalawa lang yung deliveries nila. Sa atin, isa man yan, dalawa or 10 or 20 transactions, magkagandahan doon kung ilan man yung demand ngayong araw, yun lang din yung babayaran nila. Okay, mas makakatipid sila. Administrative overhead, hindi na kailangan ng magpe-payroll. At the same time, magmamanage yung documents ng empleyado nila, which is yung rider. And hindi na kailangan ng tao na magmamanage ng kanilang mga rider. Because sa Rapido, tayo na, okay, ang magmamanage ng kanilang payroll, at the same time management ng mga rider na again nakapalibot lang naman dun sa lugar nila. Okay? Operational focus, ibig sabihin yung mga businesses na to nakatutok na lang sa operational business nila. Hindi na nila kailangan problemahin kung ano yung mga problema na hinaharap ng ating mga delivery riders. Sa billings and payment, again, provide na lang kami either monthly or semi-monthly ang pwede nating i-provide sa iyo. Ibig sabihin, yung mga nakukuha yung delivery fees na sinacharge sa customers, ipunin muna ng mga stores, and ito ay ibibill na lang namin sa kanila and pwede nilang bayaran kung every 15 days or billing or every 13 days yung billing. Flexibility, ibig sabihin, again, kung kailangan ng mas madaming rider nung stores kasi dumadaming transaction, pwede tayong maglagay ng additional riders. Okay? Employee benefits, walang kailangan bayaran ang store, okay, na benefits ng rider kasi hindi din natin required bayaran ang benefits, government benefits ng ating mga rider dahil ang ating mga Rapido rider ay freelance rider. Ibig sabihin, hindi sila naka-assign lang sa isang store, nakapalibot sila sa iba't ibang store na kung sino may transaction, again, from the word itself, rider on demand, kung sino may demand, dun pupunta yung rider. Okay? Risk management, kung ano mang mangyari dun sa mga products na i-deliver sa in-house, sagot yan ng store. Sa amin, sa Rapido Riders on Demand Service, sagot natin. Okay, operational continuity, ibig sabihin, mas maganda yung transition natin, okay, sa ating mga existing rider. Technology integration, meron tayo ipoprovide na portal, monitoring na kung saan pwede nyo magamit sa mga reports, kung kamusta yung mga deliveries nyo ng mga nakaraang araw at mga nakaraang buwan. Customer experience, dahil nga madami tayong rider around the area and papadamihin pa natin depende sa transaction, mas mabilis yung transactions, mas mabilis yung deliveries compared sa in-house rider dahil majority is 1:1 or kulang yung kanilang deliveries. So kailangan pa nilang hintayin yung rider para makabalik. Okay? And additional perks, pag nagkaroon na tayo ng super app na kung saan yung mga products ng mga stores nakakausapin nyo, alam nyo ba na pwede na nilang i-install o ipasok sa mobile app yung kanilang mga products na kung saan yung mga customers pwede nang directly mag-order sa ating mobile application. So ano nga ba yung mga riders on demand? Rapido services. Number 1, rider on demand. Ibig sabihin, again, si store, dahil may mga Facebook page sila, mag-order sila, yung mga customer mag-order sa Facebook page or sa mobile number nila. Okay? Once na may order na yung store, pupunta sila sa Rapido portal or sa Rapido website para mag-book ng deliveries na kung saan makikita niya kung sino yung pinakamalapit na rider. And kung sino yung pinakamalapit na rider, i-accept niya yun at pupunta si rider sa store. And from that point, i-deliver na ni rider yung deliveries. Okay? Meron din tayong rider and call. Parehas lang to sa rider on demand. May mga store kasi gusto nilang gumawa ng promo nila na kung saan yung rider gusto nila sa kanila lang magsa-service. Pwede ito, okay, kaya promo ito na gustong gawin ng store na kung saan yung rider hindi natatanggap ng transaction from ibang stores dahil madami na silang transactions. Okay? Ang tinatawag dito, rider on call, dahil naka-designated or assigned na sa store mismo, and ang kagandahan dito, nasa labas lang mismo yung rider sa kanila. Pero igagaranti lang natin yung number of transaction, yung number ng kita na kikitain ni rider doon sa specific store na yon. Super app, wala pa tayo nito sa ngayon, pero moving forward, ang list paparating na ngayong Q4, ang ating super app, parcel, motorcycle taxi, or even yung ating on-call job services. Okay?
ang mangyayari dito is, pag natapos ito, okay, pwede nyo na din itong ma-offer sa mga clients natin. And pag meron na to, pwede na nilang i-upload ang kanilang mga mobile, ang mga products para yung customers directly mag-order na sa mobile application, hindi na kailangan sa kanilang mga Facebook page. So again, what to do? Okay, yun yung number 3. Number 4, take a selfie and get their contact details. So you can send our company and business profile and follow them up kung kamusta nga ba yung conversation nyo. Para again, ma-follow up nyo sila at the same time, matutukan nyo sila. So, pangalawa, so that's the first trabaho ng isang key account associate. Pangalawa, refer riders in the area to the operations team. Siyempre, kung nag-activate kayo ng store, kailangan yan may rider. May mga nakikita ka sa inyong lugar o mga kakilala mo na kailangan ng trabaho, basta may motor, may lisensya, may thermal bag, pwede silang pumasok bilang delivery rider. Okay, yung thermal bag pwede naman bilhin din sa atin kung wala sila. Basta may motor, may lisensya, pwede na yan. Ibigay mo lang yung number, okay, sa customer service natin, sa operation team, and sila na yung bahalang mag-orient sa rider na i-refer mo. So again, anong requirement? Motorcycle with OR and CR, valid driver's license, thermal bag. Pero again, kung wala naman thermal bag, pwede mag-order sa atin. Siyempre, helmet, attendance in orientation. So again, yung operation team na natin, ibigay mo lang yung number and details ni rider mo, siya nang bahala magpa-attend. And syempre, kailangan mapasukan yung kanyang wallet, Rapido wallet ng 100 pesos. Magde-deposit lang siya, pero mapupunta naman yun sa wallet niya para makapag-umpisa na siya bilang isang Rapido rider. Okay? So ito yung mga details na kailangan niyang punan at kailangan mong ibigay sa customer service or sa operation team para ma-orient si rider sa paparating na orientation schedule. Pangatlo, identifies new business opportunity within key accounts. Ibig sabihin, dahil paparating ng ating parcel, on-call job services, motorcycle taxi, ang goal din natin as key account associate is ma-present ito, mapakilala, at ma-introduce sa ating mga stores and clients. Bakit? Kasi syempre, pag kumikita, pag nag-umpisa na din yung parcel natin and other super app natin, pwede ka rin magkaroon ng other income, which is i-announce namin kung paano sa mga susunod na buwan. Pang-apat, monitors and analyze merchant transaction and give the support needed to succeed. Pag nag-activate ka ng store, hindi pwedeng pabayaan mo siya pagkatapos. Okay? Ang gagawin mo ay patuloy mo silang babantayan, patuloy mo silang supervision, patuloy mo silang isusupervise, bibisitahin. Bakit? Para kung may problema man sila doon sa rider, sa services natin, masolusyonan mo at tumaas pa yung transaction nila. Remember, isa sa pwede mong kitain bilang isang key account associate ay ang transaction performance mo, bonus or incentive. Ibig sabihin, kung malaki ang transactions ng store, mga stores na na-activate mo, mas malaki yung pwede mong kitain bilang isang key account associate. Okay, yun lang ang ating module 2. Pa-comment ng number 2 sa comment section kung napanood mo na itong video na to para may proof kami na napanood nyo na. Comment sa video na to ng number 2. Okay, so again, kung tapos ka na sa module 2, panoorin mo na ang module 3. Maraming salamat at mag-ingat tayo.